Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mahuhuli nga ba si Lilet ni na Trixie at Patricia? Galingan mong magtago, Lilet. Abangan natin sa Lilet Machas, Attorney at Law. Galit na galit pa rin ang ate ni Carding, kina Lilet at Bonnie. Nakikiusap siya kay Attorney Era na kung maaari ay buksan pa rin nila ang kaso para magkaroon ng hustisya ang kapatid niya. Pero tapos na ang trial at hindi basta-basta isang judge lamang ang humawak sa kaso nila. Mas nagalit ang babae kay Era. Wala siyang kwentang abogado. Hindi niya kayang ipagtanggol ang mga kliyente niya. Umalis sandali ang babae at nag-isip ng paraan para makaganti kay Lilet. Samantala, nagkaroon ng oras si Lilet para madalaw ang tatay niya sa ospital at nasa ICU si Ramir. Ito ang panahon na nakalusot siya kay Patricia para mapuntahan at makausap man lang ang tatay niya kahit patago. Tuwang-tuwa si Lilet dahil nadalaw niya ang tatay niya. Kinamusta niya si Ramir. Tinanong niya kung kinukwentuhan ba siya ng masasayang balita ni na Trixie at Patricia, kaya kinuwentuhan niya rin ang kanyang tatay. Ibinahagi niya ang masayang balita na siya ay mapopromote dahil sa sunod-sunod ng kasong pinanalo niya at magkakasama rin na sila Nanay Chato at ang kanyang anak na si Langgay. Samantala, pabalik naman si Patricia sa room ni Ramir dahil bibisita rin si Trixie. Nag-usap sila sa cellphone kung saang room pupunta si Trixie. Natutuwa si Trixie dahil namimiss niya ang tatay niya. Nauna muna si Patricia. Naglalakad si Patricia habang binabalik ang cellphone sa loob ng bag niya. May bumating isang nurse sa kanya. Binati niya rin ito. Narinig ni Lilet ang boses ni Patricia. Kailangan niya na namang magtago. Ha? Si Ma'am Patricia? Tay, kailangan kong magtago. Maya-maya ay pabukas na nga ang pintuan. Narinig na ito ni Lilet. Mabilis siyang nakapag-isip. Dahil maliit lang siya, nagtago siya sa ilalim ng kama ni Ramir. Hindi rin naman akalain ni Patricia na may dadalaw kay Ramir bukod sa kanila ni Trixie. Sabi ni Lilet habang nasa ilalim siya ng kama na nagtatago, "Hindi ako makikita ni Patricia dito. Maghihintay na lang ako hanggang makaalis siya." Maya-maya nga ay nakapasok na si Patricia sa kwarto ni Ramir. Chinek muna niya ang itsura ni Ramir. May napansin siyang gusot sa bandang kamay ni Ramir, pero pinagwalang bahala niya lang ito. Kinausap niya si Ramir. "Kamusta ka na? Magpagaling ka na dahil marami pa tayong pag-uusapan. Marami pa tayong pagtatalunan tungkol kay Lilet." Nagbibiro lang siya. "Kaya gumising ka na dyan. May mga lihim pa si Lilet na hindi niya alam. Gusto ko ikaw na mismo ang magsabi sa kanya." Narinig lahat yon ni Lilet. Sabi ni Lilet sa sarili niya, "Lihim? Anong lihim? Ang tinatago pa sa akin ni Tatay Ramir. Tungkol kaya sa tunay kong nanay ang sinasabi ni Patricia?" Nagdasal si Lilet na sana mabuhay pa ng matagal ang kanyang tatay. Baka siya na rin ang susi para malaman niya ang tunay na katauhan ng nanay niya. Samantala, parating na rin si Trixie. Masaya siya habang naglalakad papunta sa kwarto ng daddy niya sa ICU. Nagbihis na siya ng suit para pumasok sa ICU. Nang buksan niya ang pinto, nakita ni Lilet ang paa niya. Nagtago na naman si Lilet at nakikinig lang sa mga susunod na mangyayari. Binati ni Trixie ang mami niya. "Hi Mom, kamusta si Dad?" Sumagot si Patricia. "Same pa rin, wala namang bagong update si Doc." Kinausap ni Trixie ang daddy niya. "Dad, gumising ka na dyan para makapasyal na tayo sa maraming lugar." Napausog ang paa ni Trixie at may naramdaman siyang nasagi sa ilalim ng kama. Gusto niya itong silipin. Sisilipin na sana ni Trixie pero biglang nagsalita si Patricia. "So anak, tara, let's have lunch sa paborito mong restaurant." Biglang sumaya ang mukha ni Trixie. Bukod sa nagugutom na siya, gusto niya rin makipag-banding sa mami niya. Maya-maya ay lumabas na rin sila sa kwarto. Noong naramdaman ni Lilet na malayo na sina Patricia at Trixie,
Siya ay unti-unting lumabas sa ilalim ng kama. Hinipo niya ang kamay ng tatay niya para magpaalam. Tay, dadalaw ulit ako. Sana sa susunod na pagdalaw ko, gising ka na ha. Magpalakas ka. Aalis na po ako. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.